Hi, our signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for November 11, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuha ang link nasa description box po ito. Message niyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guides, ano po ang ganap today para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 11, 2023. Sa araw na ito, you are worried. You felt insecurity or may taong nagsiselo sa inyo. Or may nangyari na naging weakness mo sa araw na ito. Medyo hindi maganda. Worried ka, or nagsiselos ka, or nagkaroon ka ng insecurity na nag-cause ng weakness sa iyo, at you are sad. You are sad. May pagkawalas ng isang bagay o isang tao, or nagkaroon ng ending or paghiwalay. Oo. Na nag-cause ng sadness sa inyo. Malakas ang inyong intuition ngayon. Umaapaw yung emotion mo ngayon. Emotion ba ng isang... Ito, two emotions ito. Sadness, worries. Ayun. Nag-iisip po kayo. Nag-overthink. Spirits guys, ano po ang ganap? Or message nyo po. Spirits guys, ano po ang message nyo po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 11? After these emotions, nagkaroon po kayo ng new direction sa inyong buhay. Di ba po, ang sabi ko kanina na magkakaroon ng pagtatapos ng isang relasyon ba? Or pagtatapos ng kontrata? Kung may ending, may beginning. This is a new beginning, new direction sa inyong buhay. Spirits guys, ano pa po yung message nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 11? Shield your energy. So, guard yourself, protect yourself, look beneath the surface. Let's see. Spirits guys, ano po ang energy po today, ngayong November 11, 2023, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Wow. Clarification of this card po. Clarification of this card. Ang ganda. Sa career po and money ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 11, 2023, Spirits Guide. Ganda. Clarification po of this card po sa career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius. Love and romance. Love and romance, self-love, partnership, and romance. Ulitin natin. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 11, 2023, Spirits Guide. Clarification of this reverse card. Sa araw na ito,
I think this emotion is nangyari na. Some of you nangyari na ito. Itong weakness, worries sa inyong kaperahan, sa inyong career, sa inyong buhay, sa pamilya, sa bahay. Nagkaroon din ng insecurity dito eh. And nag-cause ng weakness sa inyo, tapos malungkot po kayo, na nagkaroon ng ending, at papasok na kayo sa new beginning sa inyong buhay, nagkaroon kasi ng new direction. You are connected to your intuition also. Nag-iisip ka sa inyong plano. Nag-iisip kayo dito eh. Tapos, nag-overflow yung emotions mo. Nag-overthink po kayo. So, the advice is look beneath the surface. And dito naman, and nagkaroon ng clarity. And this is the happiest card. This is happy. Happy kayo ngayon sa araw na ito. So, after these worries, happy kayo ngayong araw na ito. This is the happiest card. May success at achievement na parating. May parating na blessings na it will lead you to happiness. Improved health is on the way. Nakarecover ka na sa sakit. So, ito ay magandang kalusugan, kaligayahan, at kaaya-ayang pakiramdam. May nakikita rin akong reunion dito. Old friend, partner, or a family member. Kayo po ay komportable at secure na sa buhay. May mga bisita kayong mga bata, naghahati sa iyo ng kaligayahan. So, enjoy your success. This is achievement and success. This card tells you na success lies ahead if you keep the path. So, new direction, new path. So, you have a strength after all this weakness. Nagkaroon kasi ng new direction sa inyong buhay. So, look at the big picture. Ito na yung resulta sa inyong inaantay pagkatapos ng unos, ng obstacles na naranasan nyo. And this is the clarification po of this first card, na this is the happy card. Happy card and happy card. So, this is the confirmation na happy po kayo ngayon after this emotions. Maaring kahapon ito or last week or last month na naghihirap po kayo sa inyong pakiramdam. Bawing-bawi. So, happy kayo ngayon. Your energy is happy. Nagkaroon ng fulfillment. This is fulfillment also kasi nagkaroon kayo ng success and achievement and fulfillment din. So, granted yung manifestation nyo, nagkaroon ng fulfillment sa pangarap. May kasiyahan at kagalakan sa mga bagay ukol sa pamilya at kaibigan kasi may uuwi dito eh. May uuwi na nagkaroon ng bonding or you are taking time to yourself, to your friends, and to your family. And this is also reunion. So this card focuses on achievement of level of love and success na nagbibigay sa iyo ng serenity o katahimikan, satisfaction at pasasalamat. So nagkaroon din ng Thanksgiving dito. Reunion, family reunion, you're taking time to your family, to the children, and nagkaroon ng Thanksgiving. So this is all about love and success. Ang ganda. So, this card here sa inyong buhay, karera at kaperahan, this is also harmony. This is success and harmony, nagkaroon ng pagkakaisa. So, itong card na ito, 1, 2, 3, nagkaroon talaga ng pagkakaisa. Either sa family mo, sa workplace mo, or kasosyo nyo yung family mo. May customer kayong mga bata ngayon or may tinuturuan kang mga bata. Very supportive ang family o coworkers mo na para mo ring pamilya. Naghahatid sila ng motivation sa iyo na ang siyang dahilan na magkaroon ka ng focus at sa pag-achieve ng goal mo. So you are focused on your career. You are focused on your career. You have support from your family and friends and to your boss also, co-workers. Ang ganda, nagkaroon ng pagkakaisa. Ang ganda. 1, 2, 3, 4. Ang ganda talaga. This is harmony, achievement, and love and success. Oh, this is all about love and success. And this is also hope. This is a hope sign. Clarification sa harmony dito. You are decided to move on. Oo, kasi may nakita ako ditong obstacles eh. Nagkaroon ng overflow of emotions. Naging weak kayo, naging sad kayo. The other day, the other
month or last month or the other week. And this card is telling you na you have a hope sign. You are moving on. You are decided to heal yourself. Naka-move on ka na sa lahat ng unos na nagdaan sa inyong kaperahan at sa karera. Pati na rin sa relasyon sa inyong co-worker at sa inyong boss. At tanggap mo na, nagkaroon na ng forgiveness, nagkaroon ng hope, and acceptance. Pinatawad mo na sila, pinatawad mo na yung sarili mo, pinatawad mo na yung sitwasyon. Nagkaroon ng healing and growth sa araw na ito. So this is love and success and achievement, fulfillment, and harmony, and hope. Ang ganda. This is a reverse card about sa pag-ibig ito. Sa self-love and sa romansa, you are controlling your behaviors or someone is controlling you. Maaring partner mo ito or kasamahan sa bahay. Nakikita ko dito na sobra kang focus sa paggasta sa material na bagay. Nagkaroon ng insecurity din. Nagkaroon ng sobrang focus sa wealth and possessions kaya pala. So, you are focused. Nagkaroon kasi ng harmony dito You are moving on. And balik kayo agad sa isang busy life. Nag-focus kayo sa inyong kaperahan, sa pamilya. Siguro sa pagtitipon na ito, nagkaroon kayo ng paggasta. So, this card tells you na to control your money. Na kasi nakikita namin dito is nagkaroon ng overspending dito So, ingatan ang inyong ipon, ang inyong kaperahan. Baka dumating na naman yung time na magkaroon ng disbalance sa inyong kaperahan, katulad sa nangyari dito. So, this card tells you na to focus sa emotional and mental stability. You need to relax and listen to your intuition. This is a reverse card. Nagkaroon ng away dito. May tao kasing masakit ang sinasabi niya. Hanggat maaari, iwasan mo na ang tong taong ito. Kung may chances ka na lalo na nasa tama ka, baka kailangan ng pag-uusap dito. Baka siya yung controlling person dito kasi may nakita akong controlling person dito. Or di kaya kinokontrol mo yung behavior and attitude mo para hindi mag-cause ng conflict dito. So, this is good na kailangan mong kontrolin yung isang attitude mo para hindi magkaroon ng away or tampuhan. Pero kung nasa tama ka, kung may chances na lalo nasa tama ka, kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili laban sa maling paratang ng taong ito. So, kailangan ng masinsinang pag-uusap and control your ang air signs kasi is medyo prangka. This card advise you na kailangan mong kontrolin yung emotion mo and dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang sa pagsasalita, baka masaktan siya. Ayun. So, nakikita ko naman ma-resolve ito kasi dadaan ito sa isang communication, magandang communication. Kailangan na pag-uusap dito. Huwag nang ipagpabukas yung alitan or tampuhan. Pero kung hindi pa handa yung isang person na sa isang pag-uusap, so huwag mong pilitin. So, kailangan mong ipakita sa kanya na okay ka, na approachable ka. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya? Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong araw na ito, November 11, 2023, para po sa mga single. I know I messed up everything. I wish I could share my good news with you. Para yan sa mga single. Para sa mga may relasyon, kahit may alitan, ito yung sabi niya, I love you unconditionally. So, the timing just wasn't right for us. So, kung hindi siya makausap ng ngayon, kasi mainit ang ulo, ipagpaliban niyo muna. Maghanap ka ng isang timing. Yung okay na yung mood niya.
Spirits guides para po sa mga single po. Love advice niyo po para sa mga single. So, find the balance. This is happiness also. Happy card, and happy card. So, kailangan ng pagbalanse sa inyong emotion. Sa kaperahan ba? Kasi may nakita ako ditong paggasta. Wow. It is okay to change the direction. New direction. So, words for today, happy and new direction. Congrats. May improvement. Nagkaroon na ng progress. Love advice po para sa mga Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 11, 2023. Spirits Guide. 1111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Overflowing emotions, kakasabi ko dito. Maaaring itong sadness, ito and worries is dito, sa buhay pag-ibig, sa inyong sarili, sa buhay pag-ibig, kasi nagkaroon kayo ng overthinking dito eh. Maaaring ito yon sa buhay pag-ibig, nagkaroon kayo ng alitan or tampuhan. So, sa mga may relasyon, look deep within your emotion. So, control your emotion. The advice is control your emotion, your words. Control your words. Dapat hindi yan magkaroon ng pagkakaroon ng trigger. Ayun, na matrigger yung kausap mo. And kabuang advice nyo po, spirits guides. This is guardian. You and your loved ones are safe and spiritually protected. Wow. And spend time near water such as lake, river, or the ocean to recharge your battery. So baka nakaramdam ka ng pagod. Baka kailangan mo na mag-take time to our nature, like spend some time sa water. So, bodies of water like mag-beach outing ka, nagkaroon ng time sa ocean, river, and lake. Para ma-recharge ka at sa pagbalik mo, you are okay na. Nagkaroon ng, naging okay ka na. Spirits guides, angels, archangels, guardian angels, message po para po sa araw na ito, ngayong November 11, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. So, this is the clarification na you are taking time to the children. Message from Archangel Gabriel. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. So, this is the time of the children also. 1, 2, 3, and 4. So, this is the clarification na you are taking time to the children, nakipaglaro ka, or may mga bata sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. So, take time to the child para ma-heal yung inner child mo. Message from Archangel Jeremiel. Life review. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Find a balance and unbalance. So, words for today is directions, happiness, and balance. So, kailangan ng pagbalansehin kasi may nakita kami ditong hindi nagkaroon ng pagbalanse sa inyong emotion. Nagkaroon ng overthinking, pag-alala, insecurity, nagkaroon ng away. So, watch out sa inyong mga pinagsasabi or ayun, para hindi magkaroon ng, kasi nakikita ko dito yung kausap mo is sensitive eh. So, better watch out. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.